Welcome sa Burst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our YouTube channel at for today's video nga ay pag-uusapan natin ang tungkol pa din po sa mga Dabarkad. So unahin natin ang tungkol po dito sa Instagram story ni Pauline Luna Soto. So meron pong nagpadala ng regalo sa kanya at yung regalong yun ay nagkakahalaga lang naman po ng tumataginting na $165 or sa peso, kung ita-times natin siya sa 55, ay nagkakahalaga po ng 9,000 plus. So, pabango lang po ito ha. Kaya naman yung kasiyahan po ni Pauline Luna Soto, hanggang doon na lang. Sabi niya nga, I don't know who will be happier, mommy or my kids? I think daddy wants to make a run for it too. So, napakabango po nito, no? And parang isang linggo or hanggat hindi nyo nilalabhan yung damit nyo or yung suot ninyo, hindi po ito matatanggal. So, ganito po yung mga favorite ni na Maine, ni na Alden. Ganito po yung mga favorite nilang perfume. And nakakatuwa lang kasi nakukuha po ito ni Pauline for free or mga regalo po sa kanya. And syempre, yung pagregalo na yun, may kapalit po na promotion. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa nirepost ng TV5 tungkol po sa programa ni Mr. Willie Rebillame. So, ito po ay tungkol sa ganap kahapon dyan sa Will to Win na kung saan meron pong 77 years old na lola na lumapit po kay Mr. Willie Rebillame. And alam nyo po ba, sa simpleng bagay lang na nabigyan siya ng jacket ni Mr. Willie Rebillame, napakasaya niya na po. Sabi nga dito sa post ng TV5, look, lola na isang dekada na raw solid na tagahanga at taga-suporta ni Will, nabigyan ng jacket. Yan ang mga simpleng saya at pag-asa na nais na maibigay ni Will sa mga lolo, lola at marami pang ibang patuloy na nagmamahal sa kanya. Ganyan sa programa ng bawat Pilipino ang Will to Win. So syempre ganyan din po ang TV5. Ang Itbulaga and ang TBJ Production. Ganito po yung mission po nila. Kaya talagang pinipilit po nilang makapagpasaya ng mga tao araw-araw. Kita nyo po yung statement ni Bossing Vic Soto, pipilitin daw po nila na makapagpasaya araw-araw. And syempre, makatulong na din po sa mga nangangailangan. Pero sa kabila po ng kabutihan na yon at kagandahang loob ng TBJ ni Bossing Vic Soto, marami pa rin po talaga yung mga bitter na gustong magsara po yung kanilang programa, gustong malugi, 'di ba? Ang daming bitter. Ganyan po siguro talaga, no? Pag nasa taas or talagang pinagpapala, gusto kang hilahin pababa. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa komento ng isang netizen sa ating upload nitong mga nakaraan. Sabi dito ng isang netizen na hindi ko papangalanan, malamang tape o recorded na naman daw ang 40th anniversary ng EB since tapat na daw ng Tuesday. Remember nung anniversary ng paglipat ng EB sa TV5 na tapat ng Monday, recorded or tape iyon. Sana live kasi tape wala na. Palubog na talaga ang EB dahil after 45 years, baka puro tape or replay na palabas nila. So grabe naman parang hindi ito legit Dabarkads ba to or bashers ba to ng TV5 or ng Itbulaga or TBJ. Kasi kung tunay siyang legit Dabarkads, hindi po siya magsasalita ng ganito na against sa Itbulaga. Bagkus ay pagtatanggol dapat natin ang Dabarkads and syempre ang Tito Vic and Joey. Pero sa mga salitaan po niya, 'di ba? Parang dinadown niya pa ang Dabarkads. So, antayin na lang po natin yung pasabog ng TBJ Production at baka kayo magulantang. Kasi ang 45 years po ng Itbulaga and the mga Dabarkads and ng TBJ, alam kong mas paghahandaan po nila ito. Kasi ito po ay minsan lang syempreng mangyari sa loob ng isang taon. So, hindi ko alam kung sa TV5 ba mismo yung venue po ng 45th anniversary. Kasi gagawa ng paraan ang TBJ para maukupa
no, or makapunta po lahat ng mga Dabarkads natin. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol po sa sitcom ng Dabarkads natin na si Atasha Mulak na mapapanood po sa TV5, 'di ba? Sa Linggo, July 21, 2024 ang kanilang sitcom. Ngayon, meron pong nagpapakalat ng fake news na sa Kapuso or GMA Network daw ito mapapanood na isang malaking kasinungalingan. Ito po ay nire-share or pinost. Pinost po ito ng DRPS-PHCA. Sabi dito, the first family will be broadcast on GMA Network after Bubblegang and before KMJS. False. So, tinama nila yung fake news na kumakalat na binahagi po ng isang netizen dito po sa Facebook. Hindi ko na lang siya papangalanan pero ipapakita ko po sa inyo yung kanyang naging post. Ayan po sabi dito, abangan daw ang pamilya Mulak sa The First Family simula na sa July 21, 2024, Linggo 7:15 ng gabi pagkatapos daw ng Bubblegang at bago ang Kapuso Mo Jessica Soho. Sa TV5 po ito, bakit merong nagpapakalat ng fake news? So wag po tayong maniniwala sa mga ganitong fake news. Sabi nga po dito sa DRPS-PHCA, fake news alert, July 16, 2024 Please beware of the following false claim we've seen not just on Facebook but also on X Twitter for today, July 16, 2024. So hindi lang po pala sa Facebook kundi sa Twitter na din. Sabi dito, a Facebook post from Jonel has claimed that The First Family will be broadcast on GMA, GTV and Pinoy Hits this July 21, 2024. The premiere date, this is false. Mapapanood ang The First sa TV5 ngayong July 21, 2024 at 19 hours 15 dito lang sa Weekend Trip Block at hindi sa GMA Best Weekend Ever. So matatawag din po ito na pananabutahe kasi gusto po nilang lituhin yung mga viewers, yung mga televiewers na gustong manood sa TV5. So syempre yung ibang mapapaniwala dito, pupunta po sa GMA Network at doon mag-aabang. So isang pananabutahe po yun para nga naman walang masyadong mag-abang dito sa The First Family ng Mulak family. Grabe din talaga itong mga nagpapakalat ng fake news, wala pong magawa sa buhay nila. So sana po maalerto po ang lahat, na wag maniwala dito dahil ito po ay gawa po ng kalaban ng TV5. So kung sino man ang gumagawa nito, kabahan naman kayo and lumaban kayo ng patas kasi ang TV5 po syempre, 'di ba? Lumalaban niya ng patas kahit na limited lang yung audience share nila kumpara sa malaking network diyan, 'di ba? Na napakarami po ng station, merong 108. Kaya please lang tigilan na po ang pagkakalat ng mga ganitong klase ng fake news na magkokos po ng kalituhan sa mga viewers.